Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating podcast episode. Ngayon ay ating tatalakayin ang isa sa pinakatanyag at pinakamahalagang akda sa panitikang Pilipino, ang Walang Sugat ni Severino Reyes. Ang Walang Sugat ay isang sarswelang Pilipino na umiikot sa kwento ng pag-ibig ni Tenyong at Julia. Ngunit higit pa rito, ipinapakita rin ng akda ang kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Dito, makikita ang sakit, paghihirap, pagmamahal at pakikipaglaban para sa kalayaan. Nagsimula ang kwento sa masayang pagmamahalan ni Tenyong at Julia. Pareho silang nangangarap ng payapang buhay at simpleng kaligayahan. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula ang kaguluhan sa bansa dahil sa pang-aapi ng mga Kastila. Si Tenyong ay isang matapang at makabayang binata. Nang makita niya ang paghihirap ng mga Pilipino, pinili niyang sumama sa mga revolusyonaryo upang ipaglaban ang kalayaan ng bayan. Kahit mahal na mahal niya si Julia, mas pinili niyang gawin ang kanyang tungkulin para sa bansa. Dahil dito, kinailangan niyang iwan si Julia. Hindi naging madali ang kanilang paghihiwalay dahil pareho silang nasasaktan. Habang si Tenyong ay nasa digmaan, naiwan naman si Julia upang harapin ang mga pagsubok sa kanilang tahanan. Dahil sa kahirapan at kagustuhan ng kanyang ina na magkaroon sila ng mas maayos na buhay, napilitan si Julia na pumayag na magpakasal kay Miguel, isang mayamang lalaki. Kahit hindi niya mahal si Miguel, ginawa niya pa rin ito para sa kanyang pamilya. Sa bahaging ito ng kwento, makikita natin kung gaano kasakit ang magsakripisyo para sa ibang tao. Isipin ninyo na mahal mo ang isang tao, ngunit kailangan mong bitawan siya dahil sa responsibilidad at sitwasyon sa buhay. Ipinakita rito kung gaano katatag si Julia bilang anak at bilang babae. Samantala, patuloy namang lumalaban si Tenyong sa digmaan. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ipinakita ng kanyang karakter ang tunay na katapangan at pagmamahal sa bayan. Dumating ang araw ng kasal ni Julia at Miguel. Habang nagaganap ang seremonya, biglang dumating si Tenyong na tila malubhang sugatan at nangihina. Dahil dito, labis na nalungkot si Julia. Humiling si Tenyong kay Julia ng isang halik bilang huling paalam dahil akala ng lahat ay mamamatay na siya. Dahil sa matinding pagmamahal, hinalikan siya ni Julia kahit nasa gitna siya ng kasal. Ngunit biglang tumayo si Tenyong at ipinakitang hindi pala siya totoong sugatan. Ginawa lamang niya ito upang pigilan ang kasal at mabawi ang babaeng mahal niya. Sa huli, nanaig pa rin ang tunay na pag-ibig ni Tenyong at Julia. Dito nagmula ang pamagat na walang sugat. Hindi lamang ito tumutukoy sa sugat sa katawan, kundi pati sa sugat ng damdamin at sugat ng bayan noong panahon ng pananakop. Ipinapakita ng akda na kahit maraming sakit at paghihirap, may pag-asa pa ring naghihintay.
Bukod sa kwento ng pag-ibig, malinaw ding ipinapakita sa walang sugat ang tema ng pagmamahal sa bayan, sakripisyo at katatagan ng mga Pilipino. Ipinakita rito na hindi lamang sariling kaligayahan ang mahalaga, kundi pati ang pagkikipaglaban para sa kalayaan at kinabukasan ng bansa. Si Tenyong ay naging simbolo ng katapangan at pagiging makabayan. Ipinakita niya na handa siyang magsakripisyo alang-alang sa bayan at sa mga taong mahal niya. Samantala, si Julia naman ay simbolo ng pagmamahal at pagtitiis. Kahit nasasaktan siya, nagawa pa rin niyang isipin ang kapakanan ng kanyang pamilya. Isa rin sa mahalagang tema ng akda ay ang pag-asa. Kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan ng tao, may magandang wakas pa rin naghihintay para sa mga hindi sumusuko. Bilang isang mag-aaral, marami akong natutuhan sa akdang ito. Mas napahalagan ko ang sakripisyo ng ating mga ninuno para sa kalayaan ng bansa. Naisip ko rin na sa buhay, hindi madaling piliin kung minsan ang tama at makabubuti para sa lahat. Ngunit tulad ni Tenyong at Julia, mahalagang manatiling matatag at lumaban sa anumang pagsubok. Sa panahon natin ngayon, makabuluhan pa rin ang mensahe ng walang sugat. Maaaring iba na ang ating kinakaharap na laban, ngunit kailangan pa rin natin ng pagmamahal, katapangan at pag-asa upang malampasan ang mga hamon sa buhay. At dito nagtatapos ang ating podcast episode tungkol sa walang sugat ni Severino Reyes. Sana ay may natutuhan kayo at mas napahalaga ninyo ang kagandahan ng panitikang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa bayan ay kayang lampasan ng anumang sugat ng kahapon.